Sige po, bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, sa pangalan ni Jesus, minsan pa kami ay nagpupurit, nagpapasalamat sa pagkakataong binigay po sa amin na muli, O Diyos, amin pong talakayin, pag-aralan yung pong mga bagay na kailangan po naming malaman at matutunan, at hayaan mo na ang iyong banal na Espiritu pa rin ang siyang malayang kumilos upang magbigay ng kaunawaan sa bawat isa. At lahat po ng gagawin po namin ay hayaan mo, O Diyos, na makalugod sa iyong dakilang pangalan. Lahat ng ito, O Diyos, ay tinitiwala po namin sa iyo sa natatanging pangalan na iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, so hindi ko po ma-recall kung sino po yung mga present nung first lesson po, session po natin. Actually, ngayon pa lang tayo magle-lesson 1. Though, nung tinalakay ko po yung ating objectives, ay nagbigay na po ako ng konti o pahapyaw patungkol po sa tinatawag na hermeneutics. So, for the sake po nung hindi nakadalo, naka-attend po noon, dahil kasi yung iba, naka-enroll lang yata. Okay, pag sinabing principles of biblical interpretation, so ito po yung uh, ibang salita o tawag pagdating po sa hermeneutics. Okay, so tingnan na po natin yung susunod po. So what is hermeneutics? So yan po, nakalagay na po dyan. So para nang sa ganun, ay makita na po natin, at para kahit papaano, pagka natapos po natin yung lesson, tatalakayin po natin yung pong assignment na ibinigay ko po sa inyo, at ibang mga bagay na kung saan na misused o misinterpreted na mga talata po sa Biblia. Katulad po ng binigay ko rin sa inyo activities, 2 Chronicles chapter 7, anong verse na po ba yan? Na yan po ay kinukot natin at tumatawag po tayo ng tinatawag na panalangin. Ang tanong, yung kayang panalangin natin at ginamit natin yung verse na yon, ay narinig kaya o tinugon kaya ng ating Panginoon? Mamaya masasagot po natin yan. So alam natin na tumutugon po yung Diyos sa bawat panalangin po natin. Kaya lamang may mga pagkakataon kasi kapag hindi niya kalooban, hindi po niya ito tutugunin. Kung kalooban naman po niya at meron pong problema, so ito po yung madidelay. So sabi pong ganyan, ang meaning po ng hermeneutics ay biblical interpretation. Okay. Pag sinabing biblical, kung ano po yung sinasabi o kung ano po yung nasa Biblia. And at the same time, scriptural po siya. Ang hermeneutics ay the science and art of interpreting the Bible or proper understanding of the meaning of the text, scripture. Most of the time, babanggitin ko po yung scripture and then yung Bible. Okay, so tatalakayin po natin yan sa mga susunod po na lesson po natin, na ano bang klaseng libro yung atin pong ini-interpret. Kaya meron pong scripture dahil kasi ang term na iyan, pagka nabasa po natin yan sa Bible, ang tinutukoy po niyan yung 5 books of law, saka yung mga existing Hebrew manuscript or writing during the time. Halimbawa, yung book of Psalms, yung prophets, at yung tinatawag na iba pang Hebrew manuscripts na existing na po noon. So tinawag po ng science ang hermeneutics dahil kasi nangangailangan po ito ng prinsipyo. It follows principles. Kaya nga yung lesson po natin, di ba? Ano ang nakalagay? The principles of biblical interpretation. So tinawag po siyang art because it requires skill and sensitivity. Okay, so ang goal po ng biblical interpretation ay para ma-discover natin yung original na intensyon ng sumulat. So kaya po nakalagay yung human writer, kasi meron po ako nabasa, meron daw human author.
ang maraming aklat sa Biblia. So, i-correct po natin, isa lamang po yung author ng Biblia. Pero marami po yung human writer. Isa lang po yung author ng Biblia, yung Diyos. Pero marami po ang sumulat nito, yung mga pinili po niya. So yun po yung titignan natin. Ano ba ang intensyon kung bakit nasulat ang Book of Genesis? Ano ba intensyon ng writer? Okay, kaya ngayon po, kung nasanay po tayo ng babasahin lang natin, so ngayon sisimulan po natin yung tinatawag na, halimbawa yung Book of John. Ano ba ang layunin kung bakit nasulat ang Book of John? Nandun lang po yun. Nandun din po yun sa bawat aklat na binabasa po natin. Kaya nga lamang from the past, hindi natin masyadong binibigang pansin. So dahil po ang goal ng biblical interpretation ay para madiscover natin ano ba ang intensyon ng writer na pinili ng Panginoon para i-communicate niya yung kanyang layunin under the inspiration of the Holy Spirit and then apply that truth sa buhay po natin. Okay? So last time binanggit ko po na ang Biblia ay sinulat po na matagal na. So one of the oldest books. So bakit one of the oldest books? Kasi meron pong existing na mga libro po noon. Halimbawa sa Egypt, ibang nasyon, mga pagano. Okay? So ang Biblia po kasi nasulat yan at na-compile after po matapos yung mga pangyayari. Okay? Di ba si Moises nag-aral siya? So meron na pong aklat noon. Okay? Kaya one of the oldest book ang Biblia. So pag yung ibig sabihin po nung kanina, authorial intent. Ibig sabihin, meron pong intensyon yung mga human writer kung bakit nila isinulat yung mga aklat na pinasulat sa kanila ng ating Panginoon. Okay? So, meron dalawang salita po tayong bibigyan ng pansin para mas maintindihan natin. Ito po yung exegesis at eisegesis. Eisegesis po yung pronounce doon. Kaya inilagay ko po yung open and close parenthesis. Okay, eisegesis po yun. Ano ibig sabihin ng exegesis? To lead out or to draw out literally means to lead out or draw out the meaning of the text. Ibig sabihin, ididiscover natin ano ba ibig sabihin ng talata na binabasa po natin. So simply means the careful process of drawing out the original meaning of a biblical text based on its context. Tandaan po ninyo yung naka-highlight, careful process of drawing out. Di ba kanina, sabi ko pong ganyan, kailangan ng sensitivity. Dahil kasi salita po ng Diyos ang i-interpret po natin. Technically, hermeneutics, ginagamit yan kahit sa secular. Kung meron po dito kahit hindi po teacher by profession, basta nakatungtong po ng tinatawag na kolehiyo, o kahit po hindi. So, bawat document, kailangan pong i-interpret. Kaya ang hermeneutics, hindi po siya religious term. Kaya nilagay ko po na biblical hermeneutics dahil kasi ang i-interpret po natin ay salita ng Diyos. Yung ating constitution, kailangan po yan ng hermeneutics. Kailangan makita natin ano ba ang tunay na o ano ba ang ibig sabihin talaga ng mga nakalagay na batas sa atin pong constitution na sinusunod. Okay, so sabing ganyan, yung original meaning of biblical text based on its context. Kaya po merong mga nagkakamali o nalilisya, ina-isolate lang kasi nila yung isang talata. Hindi nila tinitingnan yung tinatawag na context. Ano ba ibig sabihin ng context? Mamaya, papaliwanag ko po sa inyo yan. So, ibig sabihin naman ng eisegesis, to lead or give meaning to the text. Ibig sabihin, yung nagbabasa ng talata, siya ang nagbibigay ng kahulugan doon sa talata na kanyang binasa. Or
pinag-aaralan. So, simply means the practice of giving one's own ideas, assumptions, or opinions or meaning into the text instead of drawing meaning from it. So parang ganito po yan. Hindi ko po matanda kung nasabi ko po sa inyo, ano, pag nagbisa po kayo ang isa sa susi para maintindihan po natin talaga yung talata na binabasa po natin, ay yung marunong tayo ng tamang tanong. Hindi basta pagtatanong, ano ho? So yung iba po kasi ang ginagawa nila, halimbawa may nabasa po sila na talata. Ganito yung ginagawa po nila. Siguro ito ibig sabihin nito. O kaya, ibibigay na niya talaga yung sarili niyang opinion o sarili niyang pananaw, and mostly, kaya po maraming relihiyon kasi iba-iba po yung kanilang interpretasyon ng salita. And mostly, ang ginagawa po ng ibang nagbabasa at nag-aaral ng Biblia, meron pong tinatawag na theological bias. Para mapatunayan na yung pananampalataya nila ay tama, kukuha lang sila ng talata sa Biblia na aakma doon sa kanilang tinatawag na relihiyon. Okay? So, halimbawa, siguro naka-encounter na kayo ng mga INC o Iglesia ni Cristo na ang laging kino-quote ay yung talata galing sa aklat ni Lucas. Okay? Hindi sila magko-quote ng tinatawag na galing sa Book of John. Bakit? Ang Book of John kasi, pinakilala ni Juan si Jesus na anak ng Diyos. Okay? So bakit Lucas? Si Lucas kasi, ang presentation niya kay Christ is Son of Man. So, di ba, ang alam lang nila, ang paniniwala nila, si Kristo, tao lang. So puro aklat na puro talata galing sa Lucas ang gagamitin nila just to prove na tama sila. Pero alam po ba ninyo, kahit na pag-aralan po natin yung pagiging tao ng ating Panginoong Hesus, lilitaw at lilitaw pa rin po yung tinatawag na pagiging Diyos niya. Halimbawa, yung pangalang Jesus na human name ng ating Panginoon ay galing sa salitang Yeshua na pinanggalingan din po ng salitang Joshua, nang ibig sabihin po ay Savior, tagapagligtas. Okay? Kaya sa pangalan niya bilang Jesus, sa account ni Lucas, nakapaloob na doon na makikita pa rin yung kanyang pagiging Diyos. Okay? I have to make it clear, hindi naging tao si Jesus. Nagkatawang tao. Iba po yung naging tao sa nagkatawang tao. Kung naging tao siya, paano na yung kapangyarihan niya bilang Diyos? Kung aaralin natin ng mas malalim pa yung kanyang resurrection o kanyang pagkabuhay na maguli, may talata sa Biblia na nagsabi na yung sarili niyang kapangyarihan ang bumuhay din sa kanya at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. So kung naging tao siya, wala na yung kapangyarihan niya bilang Diyos. Tama po ba? So bakit ko po pinapaliwanag to? Kasi nga, yung tamang meaning ng talata ang kinakailangang madiskubre natin. Hindi tayo maglalagay ng sarili nating opinion or ano paman sa bawat talata. Kasi ang bawat talata po sa Biblia ay meron siyang tinatawag na original meaning. Hindi siya secret meaning. Okay? Kasi nga, ang Biblia ay sinulat para sa atin, pero hindi direct ang sinabi sa atin. Tama? So, kaya inaaral po natin para makita natin yung ibig sabihin nito at mai-apply po natin sa panahon po natin ngayon. Okay? Dahil kasi ancient time na isinulat ng Biblia, matagal na panahon. Nasa modern time po tayo. Kaya hindi pa rin po natin
pwede na basta-basta na lamang, ay, ito pala yung ito siguro ibig sabihin nito. O kung hindi pa rin sigurado, 'di ba? Ito siguro. Okay. So nakalagay po sa ilalim, tandaan po ninyo, wrong interpretation leads to wrong doctrine and wrong practice. Tama. So kaya marami pong relihiyon dahil kasi iba-iba ang kanilang pakahulugan sa salita. Sila ang naglalagay para patunayan ang kanilang tinatawag na pananampalataya. So tayo ginagamit din natin ng Biblia para patunayan na tama po tayo. Ano ho? Pero hindi po sa paraan na katulad po nung iba. Tayo, papatunayan natin na tama tayo sa pamamagitan po ng pagdiskubre natin ng ibig sabihin nung talata na binabasa po natin o pinag-aaralan natin. Okay? Kung mali ang pagkaunawa sa talata, kahit i-apply po yan, mali ang application. Bakit? Mali kasi ang interpretation. So ano ang magiging bunga niyan? Wrong practice. Okay? Tama po ba? Kaya yun po yung lagi natin tatandaan. So, simplified na lang natin at gagawin nating practical. O, para hindi na po kayo mahirapan. Exegesis, ididiscover yung tunay na kahulugan. Okay? Nagaling po dun sa talata. Yung eisegesis, lalagyan ng sariling opinion, sariling idea, yung nabasa. So, that is the wrong way ng pag-i-interpret. The right way is exegesis. Atin pong tutuklasin o didiskubrihin, hindi po yung secret yung tunay na kahulugan na nakapaloob dun sa talata. Kasi nga, yung original na yung pagkakasabi po nito ay meron talagang original na pinagsabihan. Natatandaan po ninyo yung then and there sa kanila at noon at sa kanila. Ibig sabihin, nung binigay ng Panginoon ng Ten Commandments, originally yun para sa mga Israelitas. Okay? Dito lilinawin po natin tinatawag na bayan ng Diyos at yung tinatawag na ano ba tayo, kasama ba tayo sa bayan ng Diyos. So pag ginawa natin ng context, hindi tayo kasama. Bakit? Hindi naman po tayo Israelites. Mga Pilipino po tayo. At sa kultura po ng mga Hudyo, dalawa lamang po yung klase ng tao. Israelita, saka Gentiles. Recording in progress. Kahit Amerikano yan, kahit na, tawag dito, kahit na European yan, dahil kasi hindi naman Israelita, Gentile pa rin ang tawag doon. Okay, so nasusundan po ninyo. Okay. So ang case scripture po natin ay 2 Timothy 2:15. Sabing ganyan, study to show yourself approved unto God, a worker who does not need to become ashamed, rightly dividing the word of truth. So sa salin po na ginamit ko, rightly dividing the word of truth. Okay? Kasi ang Tagalog po niyan, tamang paghati ng salita ng Diyos o ng katotohanan. Pero sa original Greek language, ibig sabihin niyan, tamang pag-i-interpret at tamang pangunawa ng salita ng katotohanan. At yung study na ito, hindi po yung itong basta lang nag-aaral, kundi may pagsasaliksik or ini-examine, parang ganito po yan. Yung dinadissect. Nag-aaral po yung anak namin panganay. Nagpahuli siya ng palaka. Sabi ko, aanin mo yan. Gagamitin daw nila sa school pag-aaralan. I-dissect daw nila. So, ganun po ibig sabihin ng study ayon po sa original language ng 2 Timothy 2:15. So, talagang hindi lang natin babasahin ko ano yung nasa ibabaw, sasaliksikin natin yung mga nakapaloob po dito para maunawaan natin talaga yung meaning ng salita o talata na binabasa po natin. Iba po yung binabasa sa pinag-aaralan. Okay. Tama po na ito'y binabasa natin pero meron din pong
nakalagay sa Biblia, maliban dito sa study to show yourself approved unto God, kailangan din natin itong pag-aralan. Yung sinabi ni Apostol Pedro, okay? Grow in the knowledge. So grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. So kung titingnan po natin, paano mag-grow yung knowledge natin? Okay. Kung binabasa po natin, iba po yung knowledge na makukuha natin kapag inaaral talaga natin. Sinasaliksik po natin, hindi ba? Ang sabi nga sa Joshua 1:8, meditate day and night. Yung ginamit na meditate doon, parang yung kinuha po yun sa salita na yung chewing the cud, yung baka. Yung baka, pag ginuya po niya yung tinatawag na damo, hindi niya yung diretsong ilululod. Meron siya sa kanyang katawan na doon po malalagay yung tinatawag na damo na kanyang ninunguya. Pagkatapos, ang gagawin niya, ilalagay niya uli yun sa kanyang bibig para nang sa ganon, malagyan ng kanyang laway. Para mas malasahan niya yung damo. Ganun po yung ginamit doon sa salitang meditate. Nanamnamin. Parang pagkain, hindi pagsubo, lulun. Okay? Ngunguyain at nanamnamin, then ilululod. Tama ba? Okay. So, ganun po yung ginamit. Kaya sa pag-aaral kaya ang atin pong charge sa pagdating sa Biblia, hindi lang po natin basta babasahin. Kasi pag binasa mo yun, yung sa ibabaw lang makikita mo. Pero yung meaning nito, hindi mo makikita. Okay? Halimbawa, katulad ng John 3:16. Yung John 3:16, mostly ginagamit natin yan sa tinatawag na sa pag-share ng gospel, sa salvation, di ba? So tama naman yung kaya lang, yung context niya, dapat alam natin. Okay? Para mas lalo natin itong maintindihan at maipaliwanag doon sa mga tao na sinishare natin. Kasi kukunin lang natin doon yung pag-ibig ng Diyos. Paano pinatunayan ng Diyos yung kanyang pag-ibig? Binigay niya ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak. Kaya nung minsan ginamit ko po yan sa message, okay, nung ako'y nasa Saudi, nagulat sila. Akala nila salvation yung aking ipipreach. Okay? So, alam natin kasi salvation lang ang nakapaloob dyan. Tama ba? So, pag ginapitan natin ng hermeneutics dyan, marami po kayong makukuha message o lesson dyan. Kaya hindi po sapat na ito po ay babasahin lang natin. Kinakailangan aralin po natin. Examine po natin. So why biblical interpretation is necessary? Bakit kailangan pa bang interpret? Sabi ng iba, hindi ba pwedeng basahin na lang kung ano man nabasa natin, yun ibig sabihin nito? Hindi po. May ibig sabihin yun, yung mga doon sa unang nakarinig, naintindihan nila ibig sabihin nun. Yun yung tinatawag na merong immediate na audience na dahilan kung bakit sinulat ng human writer yung aklat na kanilang sinulat. Kaya yung tinatawag na then and there, ano ba ang narinig nila? And then, paano ba nila ito naiintindihan? So kung di natin i-apply, paano natin maintindihan? Bakit? Hindi naman natin narinig yun originally. Tama ba? Binabasa po natin. Sila narinig talaga nila kung ano yung sinabi ng Panginoon or yung sinabi ng propeta. Pero tayo po hindi. Binabasa lang po natin. Kaya kinakailangang aralin po natin. Para nang sa ganon, makita natin kung ano yung katotohanan na pwede nating i-apply sa panahon po natin. Okay? So, tayong mga mambabasa na nasa modernong panahon, meron tayong mga dapat tignan na gap o yung pagitan. Para hindi tayo maligaw o para hindi tayo mahirapan. Yung time gap, nabanggit ko na kanina. The Bible was written thousands of years ago. At bawat aklat, okay, ang bawat aklat na yan, o ang Biblia, almost
40 plus o 40 human writer na not less than 1,500 ang pagitan ng pagkakasulat nila nung kanilang mga aklat na sinulat at iba sa kanila hindi po nagkita. Okay? Halimbawa, so paano natin ngayon mapapatunayan na si Moises nga talaga sumulat ng Genesis? Bakit? Ang Genesis kasi wala pa si Moises. Kailan lumitaw si Moises? Exodus. So sa paggamit po ng tamang pag-unawa sa salita ng Diyos, mapapatunayan natin na si Moises. Okay? So ituturo ko po 'yan sa next hopefully sa next Tuesday. Kasi ang magiging gusto kong makita po muna natin yung tinatawag na Biblia at anong klaseng aklat ba talaga ito na o sige alam po natin na salita ng Diyos pero anong klaseng aklat ba talaga ang pinaniniwalaan natin na Biblia. Paano napunta sa atin to? At ano nga ba talaga ang tunay na structure ng Biblia na ito? So time gap yung pagitan. Just imagine yung mga human writers nito, not less than 1,005 ang pagitan ng kanilang pagkakasulat. So ilang taon ng gap simula sa kanila hanggang sa atin. O sige, kuhanin na lang natin kay Malakay. Ay kay Zacarias pala. Sino ba ang last prophet? Okay? O so wag po kayo ma-deceive, ano? Hindi ibig sabihin na yung pagkakasunod-sunod yun. Yun na talaga ang tinatawag na pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Ano? Scholarly arranged po yung Bibliang hawak natin para nang sa ganon ay maintindihan po natin. Okay? So, a little bit of background. Ang original manuscript na tinatawag, wala pong chapter, wala pong book, walang verse. Dire-diretso. Okay? Dire-diretso siya. Okay, so ang susunod na gap, yung cultural gap. Okay, yung mga yung customs o yung nakasanayan, nakagawian ng mga tao ng mga matagal ng panahon ay kaiba sa tinatawag na kultura po natin, ano? Okay. So dito na lamang po sa tinatawag na modern time. Hindi ba iba-iba ng kultura natin? Iba ang kultura po ng mga Tagalog. Ibang kultura po ng mga kababayan nating nasa Kabisayaan, nasa Ilocanga. Okay? Sa iba-ibang kultura yan. So how much more yung mga unang existing na bansa? Ba? Okay. Kaya hindi natin basta-basta rin mai-apply yung mga natututunan natin. Halimbawa, yung naging problema natin nung tinatawag na inintroduce ng mga Koreano yung pagdating sa pananalangin, ano ha? Yung ibang pastor, excuse me po, ano ha? Yung iba pong pastor na pagkagaling ng Korea, dahil kasi mahabang manalangin ng Korea, gusto sa church niya mahaba ring manalangin. Okay? So hindi po pwede. Bakit? Kultura po nila yon, hindi natin kultura yon. Ang mga Koreano po kasi sa dati nilang pananampalataya, mahaba talaga silang manalangin. Nung sila po ay mga nakakilala, okay, dinala nila yung nakasanayan nilang mahabang panalangin na ginagawa nila sa hindi tunay na Diyos. So, nung nakakilala sila, dinala pa rin nila yung kultura na yon pero sa tamang Diyos na, sa totoong Diyos. Tayong mga Pilipino, nung tayo po ay nasa nating pananampalataya, mahaba ba tayong manalangin? Tama po ba? Di ba? Paulit-ulit nga lang panalangin natin dati eh. So humahaba lang yan, hindi ikaw ang naglagay ng ng tinatawag na time para humaba. Kapag ka ikaw ay pumasok na sa presensya ng Diyos at kumilos na ang banal na Espiritu, doon pa lang ito hahaba. Tama ba? I'm not against sa panalangin nila na mahaba. So, bakit ko po binanggit? Kasi nga kultura po nila 'yon.
yung mga umattend po ng mga conferences sa leadership na Western na nagtuturo, akala po nila kung ano yung narinig nila, gano'n na gano'n nilang puwedeng i-apply. Hindi po puwede. Halimbawa, si John Maxwell. Si John Maxwell po ay Western, Amerikano yan eh. Natural, ang kanyang pinresent, Western culture. So ang sa atin dito, okay, yung natutunan natin, katulad ng meron po ako mga book ni Maxwell eh. Kaya lang ginagawa ko, inaakma ko po sa kultura nating mga Pilipino. Bakit? Western nga kasi si Maxwell. The same thing po kay Pastor Rick Warren, di ba? Okay, meron din akong book ni Rick Warren. Kaya lamang, kino-contextualize ko po siya at inaayon po sa tinatawag na ano ba ang kultura natin bilang mga Pilipino. Ako po ninyo. Kasi may cultural gap tayo. Kaya kung di natin aaralin ang Biblia o ang salita ng Diyos na punong-puno ng kultura ng mga Hudyo at iba't ibang kultura, as is ganun lang natin ito titignan, magkakaroon tayo ng problema. Bakit? Kasi hindi natin kultura yung mga kultura nila. Okay, so yung kultura po ng mga Hudyo, o doong panahon nila, ang bisita, hinuhugasan ng paa nung may-ari. Tama? Ang kultura po natin, naghuhugas ng kamay bago kumain. Pero hindi hinuhugasan ng paa yung bisita. Okay? Na ginamit ni Jesus pagdating sa humility. Siya ang bisita, siya ang naghugas ng paa ng mga alagad. Tama ba? So it is their culture. So titignan lang natin dito yung bakit ito ginawa ng Panginoon, ano ang intensyon, bakit ito pinasulat. Okay? So language gap. Ang Biblia sinulat po sa Hebrew and Aramaic. Similar language lamang po yan, pero kung titingnan po natin, mas purong lengguwahe na ginagamit ng Hudyo yung Hebrew. Yun po kasing Old Testament, merong bahagi sa aklat ni Daniel na ang gamit po ay Aramaic. Okay? Sa New Testament, 100% na Greek language ang pagkakasulat ng New Testament. Yung common language that time. Bakit? Kasi yun nga po yung common language that time. Para maintindihan ng mga taong babasa. So, yung lengguwahe na alam at naiintindihan ng mga tao, yun po yung ginamit nila. Bakit ko po sinabing nila? Kasi si John, si Mark, si Luke, tama, si Peter, may sulat si Pedro, di ba? And then si James, si Paul, pinakamaraming aklat sa New Testament, si Pablo. Bakit? Ang dami niya kasi sinulat ng iglesia. Sanuka po natin. Bakit kailangan natin ng aralin yung language, original Greek and Hebrew? Tama ba? Ang Hebrew and Greek, almost similar po sila sa pagdating sa tinatawag na mga salita. Bakit? Ibig sabihin, meron silang isang salita na dalawang ibig sabihin ayon sa gamit. Tayo po kasi kung ano yun lang ibig sabihin nun. At minsan marami tayong nakasanayang salita na kasi na-colonize tayo, hindi na natin nagagamit yung tunay na lengguwahe natin. Kaya naiiba na yung salita. Halimbawa, yung silya. Ang silya ay salitang Kastila po yan. Tama? Ako po natin, ano sa Tagalog ang silya? Salong puwit. O kaya upuan. Nilapatan ng iba, upuan kasi medyo iba yung dating ng tunay na kahulugan ng silya. Tama? Okay. Yung kutsara, tinidor, hindi naman salitang Tagalog yun eh. O kaya kubiertos. Hindi po Tagalog yun. Yun po ay namana po nating lingwahe sa iba. So kailangan nating aralin talaga dahil kasi tandaan po natin yung hawak natin ng mga Biblia ay copies o sipi galing sa original. Yung ibang hawak po natin na Biblia ay translation na po ito. Okay? Nung naintindihan ng
nung nag-publish nito mula sa tinatawag na original manuscript. So nasusundan po ninyo, nasasama ko na yung bibliology kasi language ang pinag-uusapan natin. Halimbawa, kung kayo po ay may concordance at ginagamit nyo yan, di ba, pagka kailangan po ninyo ang faith, di ba ang daming faith? Kaya hindi ko mo nakita mo, hindi ibig sabihin na nakita mo yung faith. Hindi ka sigurado kung yun nga yung faith na kailangan mo doon sa halimbawa ang topic mo is faith. Okay, anong klaseng faith ba meron? Merong saving faith. Tayo ay naligtas ayon sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil nga po kasi kopya from the original, kaya dapat tingnan natin yung faith na nakita mo, kapareho ba nung faith na, o yun ba talaga ang faith na kailangan mo? O sige, para medyo maliwanag at di tayo masyadong mahirapan, yung love. Marami kang makikitang love sa Biblia. Pero meron pong iba't ibang klase ng love. Agape, agapaw, the highest love. Yung tinatawag na filial, yung tayo, yung kung paano natin mahal ang kapwa natin. So, pagka ang kailangan mo ay yung tinatawag na pag-ibig ng Diyos, yung agape ang dapat mong makita. So, kaya titingnan mo yung original language na ginamit. Kasi baka mamaya, yung filial, yung tinatawag na ginamit mo. Parang yung kay Pedro, di ba? Pedro, mahal mo ba ako? Bakit 3 beses siyang tinanong ng Panginoon? Yung tanong na, Panginoon, na mahal mo ba ako? Yung highest form of love, ang tanong ng Panginoon. Ang sagot ni Pedro, filial. Mahal niya si Lord na parang kaibigan lang. Tama? So kaya nung pangatlo, sabi niya, Panginoon, alam mo po yung lahat. So tumama na siya. Paano kung mali pa rin yung kanyang sagot? 4 na beses siyang tatanungin. Ang sabi niyo ba, kaya 3 beses? Kasi 3 beses siyang tinatwa. Hindi po. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Okay? Gumanti ang Panginoon sa kanya? Tama ba? Okay. So, yung sagot ni Pedro kasi hindi tugon dun sa tanong ng Panginoon. So, kaya kailangan po natin yung hermeneutics kasi nga may language gap. At ang Hebrew, simula po sa from right to left ang sulat niyan. Tayo, paano sumulat? Left to right. Yung mga Chinese, pababa. So, nakapunin niya. Okay. So, historical gap. Events occurred in different political and religious environments nung pangyayari at nung sinulat po yung tinatawag na aklat. Okay? So, wag po kayong maglala. Iaayusin ko po ito kasama po yung unang in-explain ko at ibibigay ko po sa inyo para ma-review po ninyo. Okay, so wait lang po. Hindi ko lang po alam kung kailan ko ma-send. Dahil kasi ayusin ko po talaga at dadagdagan ko po siya. Kasi kung ito lamang po, ito lang yung makikita ninyo. Opo. Kapag ka sa PDF po kasi, mas marami po kayo makikita. Ngayon, para maulit po ninyo, request na lamang po kayo ng kopya kasi naka-record po ito. Yung pong pagdating sa tinatawag na Bible commentators, depende po yan. Kasi marami pong commentators, di po ba? So yung comment po nila na yon ayon po sa naintindihan po nila. Okay, so hindi po tayo sigurado kung ginamitan po nila na exegesis po yun. Okay, so ginagamit po natin yan just to compare yung atin pong exegesis. So i-adjust po natin. Halimbawa, medyo parang hindi umaayon. Halimbawa, meron kang 3 komentary. So hindi umaayon yung ginawa mo. So tignan mo kung ano yung meron silang 3 na i-adjust mo. So kailangan po natin yon. Nung nag-aaral po ako ng hermeneutics,
Ganun po yung sinabi nung aming teacher. So, pero bago po tayo tumingin sa commentary, see to it na tayo muna ang mag-i-exegete. Ano? At one thing more pala, pag nag-aaral po kayo ng Biblia o ng salita ng Diyos, huwag kayong gagamit ng Bible na merong insight. Okay? Yung plain na Bible po ang gamitin po ninyo at wala rin yung introduction. Bakit? Kasi matetempt kayo na tignan ito, hindi niyo matututunan yung tinatawag na paano ninyo makikita yung tinatawag na authorial intent. Kasi kapag ang ginamit po ninyo yung mga Bibliang may insight, nakalagay na po doon yung insight no kung sino man yung nag-compile ng book o Bible na hawak po ninyo. Ngayon, kapag kasanay na po kayo at kaya ninyong tiisin na tignan, okay, so go ahead. Pero as much as possible, habang tayo po ay nag-aaral pa lang, gumamit muna kayo ng plain na Biblia. Yung walang At huwag nyo po muna kukonsultahin si chat. Sinong si chat? Si ChatGPT. Okay? Dahil kasi pag nasanay po kayo, hindi na po kayo matututo. Magdidepende na lamang po kayo dito. Ngayon, halimbawa, tingnan po ninyo sa internet kapag nakagawa na kayo ng sarili po ninyong pag-aaral pagdating sa salita ng Diyos para makita po natin kung saan tayo mag-a-adjust. Ano? So, sinasabi ko po ito para nang sa ganon ay talagang matuto po tayo ng tamang pag-i-interpret na hindi muna dumidepende o umaasa sa mga available na mga available na na mga materials. Okay, so ang meron pong tinatawag na Bible School Summit noon pagdating sa AI. Gamitin po ito wisely or with wisdom. Kasi nangyari po kasi ngayon, yung iba, doon na sila nagpapagawa ng sermon nila sa, sa ChatGPT. Okay, kung for reference, okay lang po yon. Okay? Halimbawa, meron kang gusto mong na history. Okay? So dahil kasi available po yan, dati kasi meron tayong mga concordance, mga Bible dictionary. So ngayon po nasa internet na po yun. Actually, meron po akong Bible galing po kay Doc Joe, kay Lolo Joe. PC Bible po siya. Kumpleto po yun. Kaya lang, hindi po katulad ng chat GPT. Okay, hanggat maaari, wag din po. Kung meron kayong po pwedeng basahin para makita po ninyo tinatawag na reference, doon po kayo magdepende. Ako po kasi binabasa ko po yung tinatawag na book na yon kasi may concordance po doon, may Bible dictionary po doon. So pagdating sa kultura, doon ko po siya tinitignan. Ngayon, kapag halimbawa, kasi baka mamaya yung version na hawak ko luma na, hindi updated. So doon ko lang titingnan sa internet, either sa ChatGPT o sa Copilot ng Microsoft para makita ko yung tinatawag na na kailangan ko. Pero hindi po ako gumagawa ng sermon na pinapagawa ko sa ChatGPT. Okay? So kapag medyo nagmamadali na, meron na akong nakagawang outline. Okay? So ang gagawin ko na lamang, ipapagawa ko kay yung PowerPoint presentation. Pero sarili ko pong outline, sarili kong gawa. Okay? Pagagawa ko lang sa kanya ang PowerPoint presentation. So doon lang natin ito pwedeng gamitin. Pero yung ChatGPT, pakigawa mo nga ako ng sermon patungkol sa faith. Ay hindi po tama 'yun. Okay? Dapat galing sa atin. Okay? Kung nakagawa ka na ng sermon outline o teaching outline mo at medyo gahol ka na sa time para gumawa ng PowerPoint presentation, so available 'yan, doon mo gawin. Actually sa Microsoft, meron ng AI aid na paggawa ng PowerPoint presentation na hindi ng sermon. Okay? Kaya kung nililinaw
hindi sermon. Ang sermon kasi o preaching, dapat galing po yun sa pastor. Yung leading at inilagay ng Diyos sa puso at sa isip po natin. Ano ha? So, klaro po tayo doon, ano? Okay, so baka mami sabihin niyo si Pastor Mandy tinuruan po kaming gumamit ng ano eh. So use it wisely and with wisdom. Okay, kasi pag namihasa kayo sa ChatGPT, tatama rin na po kayong mag-isip. Tama? Para ka nagpakain ng tinatawag sa bisita mo ng dilata. Which is hindi naman masama, di ba? Kasi kapag halimbawa yung mga e-sermon, so hindi ikaw ang nag-prepare noon. So para ka nagpakain ng sardinas sa mga miyembro mo. So mas maganda ikaw nagluluto, iluto mo. Tama po ba? Okay, sige. Ituloy na natin. Ano? Kung meron po kayong tanong, mamaya na lang natin. Principle number 1, nasabi ko na po kanina, pero i-elaborate natin. Ano? Authorial intent. Para maunawaan po natin ang original human writer intended to communicate to the original audience, ito po yung dapat nating itanong. Sino ang sumulat ng aklat? Okay? Sa New Testament at mostly sa mga prophets, so makikita natin kung sino sumulat. Okay, kaya lang pagdating sa Genesis, so sino ang sumulat nito? Si Moises. Okay? Si Moises, kahit wala pa siya sa panahon ng Genesis, di po ba naiwan siya sa ilang? Okay? Naiwan po siya sa ilang, di po ba? Hindi naman siya nakapasok sa lupang pangako. So nung naiwan siya, doon pinasulat sa kanya ng Panginoon o ng Diyos Ama yung mga aklat na tinatawag nating Pentateuch o 5 books of law. Tama ba? Paanong nalaman na isulat niya ano? So meron pong tinatawag na oral tradition. Ibig sabihin pinapasa-pasa. Okay? Yung unang naka-witness, may kinwentuhan siya. So hanggang sa umabot po yun. Tandaan po ninyo under the inspiration or guidance ng Diyos yung sumulat. Kaya hindi po magkakamali. Kasi kung ano sinabi ng Panginoon, yun ang isusulat nila. Tama po ba? So kung meron man pong tinatawag na kulang ihawak nating Bible, na missed lang po iyon, no? Halimbawa yung publication. Tama? Sa dami po nun, baka na-missed lang niya, pero yung mga gamit nating Biblia, may footnotes sa ilalim. Para hindi nila nailagay, nandun po sa ilalim. Ano ho? Tama? So yung pong kopya na hawak natin, typo error o kaya na missed ito pero mayroong footnotes. Pero yung original na manuscript, hindi po pwedeng magkamali. Bakit? Kasi kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun yung sinusulat ng mga writer. At under the supervision ng Espiritu Santo. So who were the original recipients? Nilagyan ko po ng original. Kasi meron talagang original na babasa. Halimbawa, yung pong Book of Acts, saka yung Gospel according to Luke. Ang original na recipient niyan, si Theophilus, saka yung tinatawag na Christian community na mga hentil. Okay? So, si Lucas lamang po ang sumulat ng gospel na hindi po Hudyo. Hentil po siya. Kaya ang audience niya, ang original recipient ng Book of Acts, saka ng Gospel according to Luke, ay Gentile. So, bakit hindi si Juan? Kasi si Juan po Hudyo. Tama po ba? Si Lucas nga po ay hentil. Mas alam niya ang kultura, mas alam niya kung paano papakiharapan dahil kasi hentil po siya. Universal po ang audience po ni John dahil kasi ang pakilala niya kay Jesus, Son of God, sorry. Okay, so pangatlong tanong sa authorial intent. Why was the book written? Bakit sinulat? O, halimbawa natin, yung mga sulat ni Pablo, karamihan,
yan po ay naka-address o uma-address o tumutugon sa tinatawag na specific problems within the churches. Okay? So tugon po yan o occasional letter po yan. May problemang sinabi kay Pablo tungkol sa Korinto. So sinulatan niya ang mga taga-Korinto tugon sa kung ano man ang problema nito. Kaya yung sinabi doon sa dapat ang mga babae manahimik, okay? Yun po ay problema nila sa Korinto. Tama? Naka po ninyo, yung sinabi ni Timothy na hindi niya pinahintulutan ng mga babaeng magturo, cultural relevant po yun. Sa kultura po nila yun nakaayon. Kaya aaralin natin. Ano? Ano yung sinabi ni Pablo na dapat sa mga taga-Korinto manahimik yung mga babae? Ano ba ang context nito? Yung sinabi po ni Pablo kay Timothy na hindi niya pinahintulutan magturo ang mga babae, was it pinagbabawalan ba ni Pablo ang mga babaeng tumayo? Tama po ba? Kaya anong authority meron si Pablo para pagbawalan niya universally na ang mga babae tumayo? So yun ibig sabihin ng authorial intent. Ano ibig sabihin ni Pablo? Para sa atin din ba yon? No. Para dun yun sa Epeso. Si pastor. Si Timothy kasi siya ang elder ng tinatawag na ng Ephesus. Kaya para lamang yun sa mga taga-Epeso. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito na pwede nating i-apply? Huwag po kayong maglala, tatalakayin po natin sa mga darating. Ano ha? So, yung ano, hindi po ito directive. Hindi po ito para sa lahat ng church. Bakit? Kasi yung sulat ni Pablo para sa taga-Korinto lang yon. So, ang titignan natin dito, yung absolute truth, yung katotohanan na ano, pwede nating apply sa panahon natin. But not the exact na kung ano yung sinabi ni Pablo. Meron pa sinabi si Pablo, di ba? Na ibigay ninyo kay Satanas. Tama? Okay. So ano ibig sabihin nito? Dahil kasi ang Korinto, ang daming problema. Doctrinal, practical. Yung sinabi ni Pablong manahimik, ang mga babae, iyon ay patungkol sa worship, sa spiritual gifts. Okay? So hindi po ito directive. So problema po ng Korinto yon. So bibigyan natin yan ng tatalakayin natin yan sa mga darating pa. So when interpreting those letters, we must analyze first to grasp the issues being addressed. Ngayon, wala naman tayong problema sa mga babae sa panahon natin. Bakit natin i-apply yung sinabi ni Pablo? Tama? Ay sa Korinto kasi mga chismosa yung babae. Sa oras ng kanilang tinatawag na service, pag may narinig sila, magkakawayang ganun, mag-uusap, pagkukwentuhan. Ayan, napaliwanag ko na tuloy sa inyo. Kaya sinabi ni Pablo na manahimik sa oras ng pananambahan. At kung may tanong, pag-uwi sa bahay, itanong sa asawa. Yun po yung ibig sabihin nun para sa mga taga-Korinto. Okay? Nakuha po natin. Hindi ibig sabihin manahimik na hindi magtuturo. So another context yung kay Timothy. Okay, maliwanag na sa Korinto. Ibig sabihin na tinatawag na manahimik ha. Nakuha po natin. Okay, kung halimbawa sa church po natin o sa church po ninyo, ganun ang gagawin po ng mga babae o yung mga asawa ng mga asawang lalaki. So, hindi ba pwedeng sabihin na manahimik? Bakit? Kasi nakakaistorbo na, tama po ba? Unless na lamang kung magkakaroon ng ganon. Okay? So, pero kung wala, sabi ng iba, sinabi yan ng Biblia, salita ng Diyos yan, dapat sundin. As in, hindi na natin naaralin, susundin na. Okay. Kaya kailangan natin ang hermeneutics. Ano ang intensyon ni Pablo ng pagkakasulat niya ng 1 Corinthians and 2 Corinthians?
At hindi po dalawa lamang ang sulat ni Pablo sa Korinto. Pag binasa po ninyo yung 2 Corinthians, if I'm not mistaken, sinabi ni Pablo doon na yung isang sulat na para sa kanila nawala. Okay? Nawala. So kaya ang ginawa ng Panginoon, yung existing na sulat niya, yun ang inilagay, pinasama sa Biblia. So Paul has issues to address sa different churches na sinulatan niya. Okay? So the original wordings na sinabi niya, para lang yun dun sa kanyang sinulatan. Hindi po para sa atin to. Okay? Yung prinsipyo po na nakapaloob dito, yun ang para sa atin. Ano yun? Order. Tama? Order ang usapan doon. Doon sinabi ni Pablo na ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan, hindi Diyos ng kaguluhan. So that is the principle na dapat natin kuhanin. Sa panahon ng pananambahan, dapat maayos. So nakukupo ninyo? Okay. So second principle, historical context. Yung mga events and circumstances surrounding a passage or yung pagkakasulat ng bawat aklat ay influenced by the political situation and the religious practices, not the word. Yung pong sumulat. Kaya ito pinasulat dahil kasi may nangangailangan nito. Okay, so important elements pagdating sa historical context, political situation. Mostly nung nangangaral ang Panginoong Hesus, under sila ng Roman Empire. Tandaan po ninyo yung talata na ang sabing ganyan, tinanong ng Panginoon si Pedro, sino ang nakalarawan sa coin? Si Cesar po, sabi ni Pedro. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. So, dapat nating tingnan ano nga bang political situation that time. So, yun po yun, under sila ng Roman Empire. Okay? Kaya tingnan po ninyo, merong mali. Pero dahil kasi sa tao, kung titingnan natin mali, pero sa plano ng Diyos, tama po yun. Bakit? Si Jesus ay Hudyo. Tama, Hudyo siya. Pero siya pinako sa krus. Ang pagpapako sa krus ay capital punishment ng mga Roman ano po yun? Punishment. Yung nagkasala ng pinakamataas, pinapako sa krus. Sa mga Romano o sa mga Romans, ang pinaka mabigat na kasalanan na pwedeng ipako ang isang tao sa krus ay ang pagtataksil sa bayan. Okay? Pinaratangan nila na si Jesus nagtuturo na magbigay ng buwis kay Cesar. So kaya siya nahatulan under the Roman rule. Tama? So hindi dapat siya sa Jewish rule, hindi siya ipapako. So ginamit ng Panginoon ng sitwasyon para yung kalooban niya na si Jesus mapako sa krus para matubos tayo sa kasalanan. So ano ka po natin? Okay. So there is a political situation. Nung sinulat po yung Jeremiah, nasa exile po sa Babylonia ang mga Israelita. And religiously, hindi nila basta-basta mapapractice ang kanilang pagsamba sa Diyos. Bakit? Kasi iba ang kultura ng Babylonia. Kaya 'di ba nung nasa Egypt sila, malayong-malayo ang kanilang tinatawag na lugar. Bakit? Kasi hindi rin acceptable sa kultura ng relihiyon ng mga taga-Egypt yung kanilang pagsamba. Kasi iba ang pagsamba ng mga Egyptian. And social costumes, alam na natin yan. Katulad ng sinabi ko po, yung kultura. Tama ba? Ano ba yung social costumes na yan? Okay, so sa atin na modernize na tayo, na colonize na tayo, yung mga kultura po natin medyo natatabunan na po ito. Tama? Nung bata po kami, kahit na nagkukutsara kami tinidor pagkakain, kinakailangan maghugas pa rin ng kamay. Ngayon kaya naghuhugas pa ng kamay. Pastor, hindi na, meron ng sa hand sanitizer. O nakita niyo na.
That is under the colonized na tayo noon. Bakit? Kasi ang atin pong paghuhugas, hindi po yung tinatawag na hand sanitizer. So there, mali ba? Hindi po. Pinapakita ko lang po sa inyo na yung kultura nating paghuhugas ng kamay, napalitan na. No, ako po yung bata, nakatira po ako dito sa Bataan, sa lola ko. Tandang-tanda ko po yung pagka kami po'y kakain, meron pong tabo sa gitna na may lamang tubig. Bago kumain, maghuhugas, kaya yung dumi ng bawat isa nandoon po sa tabo. Tama ba? Okay. Kaya nabago ng kultura yon dahil nga kasi kawawa naman yung huling maghuhugas. Bakit? Nandoon na yung dumi ng mga kamay ng mga naunang naghugas. Kaya binago yung kultura, di ba? Yung pamamaraan. Pero naghuhugas pa rin ng kamay. Paano? Sa gripo. Tama? So yung kultura natin na hand sanitizer, kultura yun ng ibang bansa. Tama? Ako po ninyo? Okay. Sa religious practices naman, yung pagmamano. Tama po ba? Hindi po relihiyon na nagturo ng tinatawag na pagmamano. Pero na-connote na ito sa tinatawag na religious practices. Bakit? Kasi yun po ay tanda ng paggalang sa mga matatanda. So geography, sabihin nyo na nasaan ba? Okay? So dahil exile sila, so nasaan sila? That is the meaning of geography. Si Daniel, di ba, nung marinig niya na merong atas na yung pong mga hindi mananalangin sa Diyos-Diyosan, anong ginawa niya? Pumunta siya sa kanyang kwarto, binuksan niya ang kanyang bintana, okay? At yung kanyang peso nakatingin sa Jerusalem, yung lugar ng Jerusalem, at ginawa niya yung pananalangin niya na katulad ng ginagawa niya araw-araw. Kasi ang thinking niya, ang kanyang religious orientation sa Israel that time, doon sasamba ang mga mga Hudyo. Eh nasa exile sila eh. Kaya ang ginawa niya, facing Jerusalem. So, that is historical context. May kasamang cultural context yun. Sa political situation, si Daniel po ay tumagal siya, nanungkulan siya sa 5 dynasty nung bansa na nakasakop sa kanila. Tama ba? Okay, so understanding Roman governance throughout Jesus' mission explains many of the disputes between Jewish leaders and Roman authorities. So nandun po yan, makikita natin yan sa Biblia. Actually, sa ano po yan? Sa gospel. Ano ha? Okay, so okay na po tayo dyan na historical context. Yung kasaysayan. Kaya, so naipakita ko na po sa inyo ang tinatawag na political situation panahon ni Jesus under the Roman Empire sila. Kaya nga 'di ba, kanino siya dinala nung una? Kay Pilato, governor ng Rome that time. Okay? So, nung kay Pablo, nag-insist siya na dalhin siya saan? Kay Caesar o sa emperor. So, ang Caesar po title 'yun na hindi pangalan ng tao. Kaya nag-appeal din si sa emperor. So, equivalent po 'yun ng tinatawag na king. Tama? So, yung Julius Caesar, ang equivalent po nun, King Julius. Okay, title po yung Caesar. Caesar. Ibig sabihin po nun is king o equivalent niya, king. Okay? Kaya napakahalaga po nun. Kaya maintindihan po ninyo yung tinatawag na lalong-lalo na po sa book of yung sulat ni Pablo sa mga Roma. Okay? Pag inalam ninyo yung kultura ng tinatawag na Romans o ng Rome, maintindihan po niyo yung pagdating sa tinatawag na adoption na tinalakay ni Pablo doon sa Book of Romans. Okay? So, the literary context. Literature. A verse should be understood
never understood in isolation. Pag in-isolate mo ang text, hindi mo tinignan ang ibang context po nito na nakalagay dyan na levels, immediate context, paragraph context, chapter context, and book context, mamamali ka. Kasi mapipilitan kang ilagay ang sarili mong obserbasyon o sarili mong pananaw. Okay, ibig sabihin ng context, yung mga talata na nauna at yung tinatawag na talata na sumunod. So pag sinabing immediate context, yun po, yung sinabi ko po kanina, yung mga naunang talata o yung mga sumunod na talata. Kaya assignment ko po, yung pinagawa ko po sa inyo, mas maintindihan po ninyo yun kung binasa niyo yung immediate context niya. Philippians 4:13, di po ba? I can do all things through Christ who strengthens me. Ang intindi ng iba dito, unlimited success. Through Christ. Tama? Lahat ng pasukin niya, lahat ng kuhanin niya, magtatagumpay siya. Dahil kasi I can do all things through Christ. Yung ibang mga basketball player, nakalagay sa sapatos nila, Philippians 4:13. Dahil kasi I can do everything through Christ. Okay? So yun nga ba talaga ibig sabihin nito? So look at the immediate context. Chapter 4, verse 11 to 12. Ang context po nito ay yung tinatawag na natutunan ni Pablo ang maging kontento, sagana man siya o salat. So doon niya sinabi yung verse 13 na paano niya natutunan, take note natutunan, hindi niya inaral. Okay? So natutunan niya na maging kontento kung meron o wala. Doon papasok yung sa pamamagitan ni Christ na nagbibigay sa kanya ng lakas. So ang ano ng iba rito, di ba? I can do all things through Christ. Okay. So hindi po yun ang ibig sabihin nun. Pagiging kontento ang ibig sabihin po nito. Okay? Yung tinatawag na I can do all things. Tama po ba? Hindi unlimited success yan. It doesn't guarantee na kapag pinanghawakan mo yan, ay magtatagumpay ka. Kasi may bahagi ka pa rin naman. Halimbawa, sa nag-aaral, ano? So para pumasa ka, mag-aaral kang mabuti. Kung gusto mong pumasa sa tinatawag na exam, mag-aral ka, mag-review ka. Huwag mong daanin sa I can do all things through Christ. Kuhanin mo na lang yung I can do all things. Ibig sabihin, may bahagi pa rin. But ang meaning po nito is being content. So kahit tayo, tama, magagawa din nating makontentong meron o wala. So paano? Sa pamamagitan din ni Christ, nagbibigay ng lakas sa atin. Pagdating sa pagiging kontento. Sa nakaupo natin, na maliwanag na ano ibig sabihin ng Philippians 4:13. So yung paragraph context refers to the whole paragraph where the verse belong. So ilalagay mo pa rin siya doon sa paragraph na kung saan kabilang siya, and then yung chapter, and then yung book, at ano ang intensyon ng sumulat ng book na ito, bakit niya sinulat ito. So yung Philippians. Okay? Nagpapasalamat si Pablo dahil kasi sinuportahan siya ng mga taga-Pilipos. So pero pinapaliwanag niya na kahit sa kawalan, kahit sa kasaganaan, natutunan niyang maging kontento. Bakit? Dahil kay Christ. So tayo ganun din. Okay? Ang i-claim natin dito yung tayo magiging kontento rin tayo kung tayo ay nakadepende kay Christ at gagawin natin yung ating bahagi. Okay. Isa pang lagi nating naririnig, Matthew 6:33. So nakuha ninyo? So tingnan natin ang context nito para maintindihan natin ang talagang meaning ng seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kasi yung iba, pabaliktad ang basa nila. Nagsisimula dun sa all these things shall be added unto you. Saka palang magsisik ye first.
So hindi po tayo Hudyo, ano? From right to left. Okay, ang atin pong kultura pagdating sa pagbabasa, left to right. Kaya ang Matthew 6:33, ang pagkakabasa niyan, simula po sa "Seek ye first the kingdom of God." So ano ang immediate context nito? Patungkol po yan sa worry about food, worry about clothing, worry about tomorrow. Tama? Yun ang context yan eh. At diyan nakapaloob yung tinatawag na the Lord's Prayer, na hindi naman talaga the Lord's Prayer yon. Nilagay lang yun ng mga Bible scholars doon sa ibabaw nung chapter na ito na the Lord's Prayer. So, yun po yung context niyan. Sinabi ng Panginoon doon na bago pa man natin hingin ang ating bago pa man sabihin ng ating panalangin, alam na ng Diyos ang pangailangan natin. Kaya why worry about food? Why worry about clothing? Why worry about tomorrow? Alam ng Diyos na kailangan natin yan. Hindi pa man tayo nananalangin. Conclusion nung tinatawag na the Lord's Prayer na yon, yung Matthew chapter 6:33, na kung pagsusumikapan natin ang katuwiran ng Diyos at pagharian tayo ng Diyos, lahat ng ito idadagdag. Ano yon? Yung food, yung clothing, and then hindi natin iintindihin ang kinabukasan. Bakit? The Lord shall provide. At alam ng Diyos ang pangailangan natin. Kaya nga nung creation, unang kinreate ng Diyos yung mga kailangan ng tao eh. Huling-huling kinreate ang tao. Kung inunang kinreate ang tao, mamamatay din. Bakit? Walang pagkain kasi wala pang mga puno noon. Tignan po ninyo ang structure ng creation. Lahat ng pangailangan ng tao nandoon. So i-connect natin na Matthew 6:33. Bakit pa tayo mag-aalala? Hayaan natin na yung bukas na mag-alala sa sarili niya. Bakit? Kung yung mga damo na tumutubo na nalalanta, inaalagaan ng Diyos. Yung mga ibon na wala nag-aalaga, nakakain. Anong sabi pa ng Panginoon? Mas mahalaga tayo kaysa sa pagkain, kaysa sa damit. Tayo pa kaya ang pabayaan ng Diyos samantalang yung ibon na hindi naman nagtatanim pinapakain? So yun po yung context niyan. Yun po hindi lang context, yung ibig sabihin niyan. Instead of worrying about material needs, trust God and prioritize His kingdom. So nakuha po natin. No? Chapter context. So John 3:16, for God so loved the world. Para maintindihan po natin yan, basahin natin yung buong chapter 3. Na usapan dito si Jesus saka si Nicodemus and being born again. Si Nicodemus bilang isang religious leader, napaka-shocking yan kapag yan ay na-born again. That is the context and the cultural context and the historical context ng John 3:16. Okay? So paano nangyari ang kaligtasan? Nung binigay si Jesus na nasa John chapter 3 verse 16. Tama? Yun yung paraan kung papaano maliligtas. O kung papaano tayo maboborn again. Yung tanggapin natin si Jesus na binigay sa John 3:16. So nakuha po natin. Kaya huwag natin i-isolate sa book context. Okay, ano ang purpose ng tinatawag na book na kung saan nandoon yung verse na pinag-aaralan mo? So ano ang theme ng book na ito? Halimbawa, yung Matthew, Jesus is the Messiah. So that is the theme ng Matthew o anong tinatawag na gospel according to Matthew. Tingnan po ninyo, simula pa lamang, ito ang genealogy ni Jesus na anak ni Abraham at anak ni David. So within the context ng pangako ng Diyos kay Abraham na ang lahat ng bansa ay pagpapalain sa pamamagitan ng kanyang binhi, which is Jesus, through faith. At yung pangako ng Diyos kay Haring David na ang scepter ay hindi mawawala sa Huda. Si Jesus ay galing sa tribe ng Huda.
At si Haring David ay kanununununuan ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Si David po is from the tribe of Judah. Kaya tignan po niyo yung genealogy, nandun po yung pangalan ng tatay ni David. Yung tinatawag na lineage. Kaya ang culmination ng pangako na yun si Jesus, the King of Kings, na tinatawag natin, and Lord of Lords. Bakit? Kasi ang audience ni Matthew, mga Hudyo. Kanino ba pinangako ang Mesyas? Sa mga Hudyo. So that is the immediate ay tinatawag na book context. Kaya yung Book of John, universal yun. Bakit? Kasi pagiging Diyos ni Jesus ang inandun. Kaya nandun yung John 3:16, di ba? Nakaligtasan para sa lahat. For God so loved the world. Kaya hindi po totoo yung kami ang mas ligtas. Tama? Wala pong mas ligtas. Basta nanampalataya kay Kristo, pinamuhay, okay? At ayon sa kalooban ng Diyos ang kanyang ginagawa, being saved is enough. Walang mas ligtas. Bakit? Theological bias na yun. Ininterpret nila ang Biblia ayon sa kanilang sariling pananaw. Kaya mas ligtas sila. Wala pong mas ligtas na pinakita sa Biblia. Ligtas lang. So nakuha po natin. Okay. So marami pa na nami-misinterpret at nami-misuse na talata sa Biblia. Okay, so medyo lumampas na po tayo kaya hindi na po natin masyadong matatalakay po yung iba, no? So medyo parang okay, ayun na. So actually 5 o 7 po yata yan eh. So kinuha ko na lamang po yung 3. Kasi mababanggit ko naman po yung kaya papaliwanag ko na lamang po para nang sa ganon ay